Denise! Ano na naman tong binili mo? Dior bag for 50 million? Chanel for 30,000? Sa loob ng isang araw, halos ilang milyon ang walang patawad mong gastos. Hindi dahil hinahayaan ka namin ay aabusuhin mo na. Sigaw ni Apollo, ang ama niya. Mabilis na umikot ang mata ni Denise dahil sa kanyang ama. Palagi itong nagagalit kapag may binibili siyang bagong gamit. Mula sa black card niyang binigay nito, may trust fund naman siya. Inayos niya ang kanyang buhok na tumatakip sa kanyang muka bago matamis na ngumiti sa kanyang ama. Parang inosenteng anak na hindi alam ang sinasabi. Dad, hindi naman tayo naghihirap kapag bumili ako ng bagong bag. Barya lang yan para sa atin ng 50 million. Hindi tayo naghihirap dahil bumili ako ng bagong bag. Kasama yun sa mga collection ng bag ko, no? Maarteng sagot niya sa kanyang ama. Mas bumakas ang galit sa mukha nito. Halos lumabas na ang ugat sa leeg nito. Nako, napaka-spoiled brat mo talaga. Hindi mo naman ginagamit ang mga bag na nauna mong binili nung isang araw. Ngayon ay may bago ka na naman. May mga relo pa at kung ano-ano. Hindi dahil may pera, kailangan mo ng sumobra. Ni hindi ka nga marunong magtrabaho para sa sarili mo. Dad, ito lang nagpapasaya sa akin. Marunong naman ako sa kumpanya. Hindi lang sa ngayon. 22 pa lang ako at fresh graduate kaya nagpapahinga pa ako. Hindi ba pumayag naman kayo na magpahinga muna ako bago magtrabaho? Matamis siyang ngumiti pagkatapos naglambing niyang nilapitan ng ama. Niyakap niya ito sa braso. Denise, kahit yun pa ang nagpapasaya, kailangan mong maghinay-hinay. Lalo na ngayon na nawala si Mr. Torres. Isa siya sa pinakamalaking stockholders ng kumpanya. Sumimangot siya. Dad, si Mr. Torres lang ang nawala. Malalaki pa ang iba nating stockholders. Malaki pa rin ang kita ng company. Hindi naman siya kawalan natin. Kung ayaw niya, huwag natin siyang pilitin na magstay sa atin. I love you, Daddy. Huwag ka na po magalit sa akin. Pagkatapos ni Denise na maglambing sa kanyang ama, ay nakangiti siyang nagtungo sa kanyang kwarto. Inayos niya ang bago niyang mga pinamili sa malaki niyang closet. Pagkatapos noon ay ginawa niya na ang skincare niya bago nagpalit ng damit pambahay. Kahit ang mga pambahay niya ay mahal, hindi siya nagsusuot ng basta-basta lang nabibili sa Tiangge. Kinabukasan ay sumama siya sa kanyang mga kaibigan. Araw-araw niya itong ginagawa. Wala siyang ibang iniisip dahil nakukuha naman niya lahat ng gusto niya. Mayaman sila kaya kaya niyang bilhin ang lahat. Isang araw ay nagulat siya noong umuwi siya na nasa sala ang kanyang mommy kasama ang attorney nila. Naguguluhan niyang nilapitan ng mga ito bago bumati. Ma'am, Dad, bakit nandito si Attorney Guzman? Tanong niya. Umupo ka muna, Denise. Mabuti na lang at umuwi ka na. Kailangan mo rin na malaman ang problema natin. Siguro naman sa ngayon, babawasan mo na ang pagbili ng mga mamahali na gamit na hindi naman talaga kailangan. Bumusangot siya. Dad! Alma kaagad niya. Hindi niya naiintindihan ang nangyayari. Naguguluhan pa siya. Hindi na maganda ang takbo ng kumpanya natin. Unti-unti na ring umaatras sa mga stockholders. Dagdag ng kanyang ina sa malungkot na boses. Kaya anak, pwede bang bawasan mo ang pagbili ng kung ano-ano? May utang na rin tayo sa bangko kaya nandito si attorney para ayusin yun. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa kanyang ama at ina bago kay attorney. Bumuntong hininga siya. Mommy, pwede pa naman siguro nating maayos to, di ba? Ayaw kong maghirap tayo. Kinakabahan niyang sabi. Hindi ba normal lang naman po to? Nangyari na to noon nung bata pa ako. Kaya kaya ulit natin to. Ginagawa na namin ang lahat para isalba ang kumpanya. Gusto ko lang malaman mo to para naman maintindihan mo ang sitwasyon natin. Hindi ito ang oras para sundin ang mga luho mo, Denise. Hindi natin kayang sabayan ang mga luho mo habang patuloy tayo na bumabagsak. Baka mayroong bagay na mas kailangan natin ng pera, hindi mo para sa mga branded na bags at gamit. Nag-aalangan siyang tumango. Malungkot siyang nagpaalam sa kanyang mga magulang at kay attorney. Pumanik siya sa ikalawang palapag. Naiiyak siyang umupo sa kanyang kwarto. Akala niya ay magiging maayos na ang lahat. Isang magaling na businessman ang kanyang ama, ngunit natuloy ang pagbagsak ng kanilang kumpanya
Nabaon pa sila sa utang. At ngayon ay hindi niya alam kung anong ginagawa niya sa bahay ng mga Sanchez. Isa siya sa kilalang pamilya sa larangan ng business. Sinama lang siya ng kanyang mga magulang dito. Wala siyang nagawa kahit umayaw siya. Sa pagpasok nila sa mansyon ay sinalubong sila ng hindi katandaan na babae at lalaki. Sa tingin niya ay nasa 40 na ang tanda ng dalawa. Mr. and Mrs. Vargas, tuloy kayo. Kanina pa namin kayo hinihintay. Anyaya ng babae sa kanila. Noong dumako ang tingin nito sa kanya ay tipid siyang umiti. Halika iha, tuloy kayo. Noong makapasok sila sa loob ay hindi niya maiwasan na hindi mamangha sa paligid. Bumungad sa kanila ang makinang at malaking chandelier. Mukhang mga diamante, mas maganda pa ng sa bahay nila. Ilang hakbang pa ay nakarating na sila sa hapagkainan. Bumungad sa kanyang mga mata ang mahabang mesa. May iba't ibang uri ng pagkain ang naroon. Bumati rin ang mga kasambahay na nakalinya. Hinihintay na pagsilbihan at utusan ng kanilang mga boss. Mayaman na ang pamilya niya pero hindi niya mapigilan ang magulat. Mas mayaman pa sa kanila ang mga Sanchez. Hindi yun maipagkakaila ni Denise. Dumapo ang tingin niya sa dalawang lalaki na tumayo mula sa pagkakaupo. Ito nga pala ang anak ko, si Christian at si Paul. Pakilala ni Mr. Sanchez sa dalawang binata na tumayo para i-acknowledge ang kanilang pagdating. Nakipagkamay siya sa dalawa. Sa tabi ng lalaki siya naupo, sa tabi ni Paul. Noong magtama ang mata nila ay ngumiti ito. Maraming salamat talaga, Paul. Kahit papaano, hindi pa rin tuluyan na bumagsak ang negosyo namin. Iyon ang unang nasabi ng kanyang ama. Halos sambahin nito ang lalaking nasa tabi niya. Hindi naman to Diyos eh. Sabi niya sa isipan. Hindi niya iwasan na punahin yun mula sa ina. Kuminang ang kanyang mata dahil sa narinig ng sinabi ng kanyang ama. Ibig mo bang sabihin, Daddy, ayos na ulit ang kumpanya? Puno ng galak ng tanong sa ama. Bumuo ulit ito ng gusto niyang bilhin sa utak niya. Hindi sa ganun, anak. Malaking tulong na ang binigay ng mapapangasawa mo sa atin. Lalo na sa pagbili ng stocks na triple ang halaga. Kumunot ang noo niya. Noong nag-sink in sa utak niya ang sinabi ng kanyang ama, ay ilang ulit siyang umiling. Dad, hindi naman kayo seryoso sa sinasabi niyo, hindi ba? Bakit kailangan ko magpakasal sa kanya? Bumuntong hininga ang kanyang ama. Maayos na ang kumpanya natin dahil sa tulong ni Paul. Noong nalaman ng mga investors na magiging asawa kanya ay hindi sila umalis. Magaling sa business si Paul, kaya ganun na lang ang kalaki ang tiwala sa kanya ng mga investors natin. Nakatulong din si Paul sa atin. Mahabang paliwanag ng ama niya. Bumagsak ang balikat niya ng kaunting pag-asa na nararamdaman niya ay naglaho na parang isang bula. Kung ayaw mong magpakasal sa akin, hindi na pinatapos niya si Paul sa nais nitong sabihin at kaagad niya itong pinutol. Ayaw ko talaga magpakasal sa'yo! Sabi niya. Denise, bunganga mo! Dumagungdong ang galit at istriktong boses ng kanyang ama. Hayaan niyo siya, Mr. Vargas. Wala naman siyang masamang sinabi. Maaari niyang sabihin ang anumang gusto niya. Umirap si Denise. Kung magsalita ang lalaki ay napaka-professional nito pero mukhang masama. Ayaw niya itong maging asawa dahil baka ano pa ang gawin nito sa kanya. Ayaw niya rin na pakasalan ng lalaking hindi niya mahal. Gusto niyang mag-enjoy sa buhay pero naiipit siya. Kung bukal sa uloob niya ang tumulong sa kanilang pamilya ay hindi nila kailangan na magpakasal. Siguro ay nabigla lang ang anak mo. Akala ko ay alam na niya ang tungkol sa alok ni Paul. Pasensya na kung nauna na ako. Akala ko alam niya na. Sumabat ang kanyang ina sa usapan. Alam namin na sa larang ito ay walang libre. Ngunit kapag pumayag kami ng asawa ko, magiging maayos ang kalagayan ni Denise kasama si Paul. Napasinghap si Denise. Mami! Sobra na to! Hindi ko alam na meron kayong plano na ganito. Kasal? Nag-iisip po ba kayo? Hindi ko nga kilala ang lalaking to eh. Hindi niya mapigilan ang galit na nararamdaman niya. Huminahon ka, iha. Saway sa kanya ng ginang na Sanchez. Napapikit siya, pilit niyang kinalma ang kanyang sarili kahit sasabog na siya sa inis. Pasensya na talaga kayo. Kumain na muna tayo. Huwag kayong magbangayan sa harapan ng pagkain. Ano man na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng ating mga pamilya ay maaayos natin
Magiging isang pamilya din tayo kaya sana'y walang mabuong away sa pagitan ng pamilya natin. Mahinahon na sabi ng kapatid ni Paul. Nahiya at ako ang natahimik. Hindi maipinta ang mukha ko habang pilit na sumasabay sa mataimtim nilang usapan habang kumakain. Noong umalis ang kanyang magulang ay kaagad siyang lumapit kay Paul. Namewang siya sa harapan ng lalaki. Tiningnan niya ito ng masama. Bakit hindi ka pa umalis? Tanong nito noong makita siyang umalis. Kahit naiinis siya kanina ay mukhang masaya pa ang kanyang mga magulang na nagpaiwan siya. Talagang tiniis niyang hindi sumabog ang inis kanina para magkaroon ng pagkakataon na makausap niya ang lalaki. Bakit? Bawal ba? Ayaw mo na ba ako makita? Hindi rin naman ako magtatagal. Umalis ka na. Walang magbabago sa desisyon ko. Business is business, Danis. Hindi lahat nakukuha mo ng libre. Nakakaloko itong tumawa kaya naman ay mas lalo lamang siyang nainis. Ako nga palang nakuha mo. Magiging asawa mo. Pinalobo niya ang kanyang bibig at pagkatapos ay tumawa ng malakas. Kumunot ang noo ni Paul dahil sa ginawa niya. Umayos ito sa pagkakaupo. Mukhang nainsulto niya ang lalaki sa ginawa. Mabuti nga yun para tigilan na siya nito. Ano bang sinasabi mo? Kung gusto mo talaga kaming tulungan, bakit ako pa ang gusto mong kapalit? Akala ko ba businessman ka? Magaling mag-isip ang mga businessman. Baka gusto mo talaga ako dati. Hinintay mo lang na bumagsak ang pamilya namin para sumingit ka sa eksena at sasabihin mong gusto mong tumulong. Tapos ako pa ang kapalit? Isang malaking kahibangan ang gusto mo. Hindi nga kita kilala noon eh. Bakit naman kita magugustuhan? Pwede akong pumili ng ibang babae. Hindi kasing tigas ng ulo mo. Natigilan siya sa pagtawa dahil sa sinabi ni Paul. Napawi ang ngiti niya. Napalitan yon ng pagkairita. Ang kapal din pala ng mukha mo, no? Ngumisi ito. Makapal ba? Hindi ko kasi makita eh. Napasabunot siya sa buhok. Hindi niya kayang kausapin ng lalaki dahil naaasar siya. Bakit ba ang daming babae sa mundo, ako pang napili mong pakasalan? Bakit naman hindi? Pahihirapan ko pa ba ang sarili ko na maghanap ng ibang babae kung ikaw naman ang nasa harapan ko? Bakit? May boyfriend ka na ba? Umiling siya. Wala. Bakit? Akala ko meron eh. Dahil maghiwalay na kayong dalawa. Hindi pwedeng dalawa kami. Fiancé mo ko pero boyfriend mo siya. Ayaw ko pa naman na may kahati kapag nasa sa akin. Sa akin ka lang, Danis. Napatikim siya. Itinago niya ang pamumula ng kanyang muka dahil sa sinabi ni Paul. Napakaseryoso nito pero hindi alam ng lalaki na ang mga banat nito minsan ay nagpapapula ng kanyang pisngi. Mahirap na, baka malaman pa nito. Ewan ko sa'yo! Singhal niya sa lalaki. Umakto siyang galit noong iwan niya ito para magtungo sa kanyang kwarto. Naganap ang kasal nilang dalawa ni Paul sa isang pribadong isla. Walang nagawa ang pagtutol niya sa kasal. Pag-aari raw yon ng lalaki pagkatapos ng kasal ay naging busy na ito sa trabaho. Binigay nito sa kanya ang ATM nito. Hinayaan siya ng asawa na bilhin lahat ang gusto niya. Naku, ang swerte mo talaga sa asawa mo. Wala ka nang hihilingin pa dahil lahat ay binibigay niya na sa'yo. Ang asawa ko kasi, hindi ako hinahayaan na gumastos kahit mayaman naman siya. You know what I learned playing casino? Swerte ako ron. Nakakahiya pero that's life. Mas wala akong pakialam sa iisipin ng ibang tao kaysa masira ang mukha ko, no? At hindi ko mabibili ang mga gusto ko. Bumaling siya kay Marisa noong marinig niya ang sinabi nito. Casino? San yan? Napangiti ito nang mahalata ang pagka-interes niya sa pagsusugal. Malapit lang. At isa pa, legal yon kaya hindi ka makukulong. Pero sigurado ka ba? Marami naman ang binibigay sa'yo ng asawa mo eh. Hindi mo na kailangan na magsugal. Kumunot ang noo niya. Bawal ba? Susubukan ko lang naman eh. Hindi ko itutuloy. Nag-aalangan naman na tumango si Marisa. Ah, ganun ba? O sige, isasama kita mamaya. Pigilan mong sarili mo ha. Nakaka-addict pa naman kapag palaging panalo. Hindi naman sa pinapangunahan kita pero baka naman magamit mo ang pera mo sa asawa mo sa kasino. Umirap ka agad siya. Duh! Meron akong sariling pera. Maarting naging sagot niya sa kaibigan.
Noong sumapit ang hapon ay dumiretso silang dalawa ni Marisa sa kasino. Sa una ay hindi niya alam ang kanyang mga gagawin, ngunit kaagad din siyang nasanay. Masaya siyang umuwi ng araw na yon dahil ang kaunting pera na dala niya ay nadoble. Manang, may pasalubong ako sa'yo. Bumili ako sa labas ng pagkain kaya huwag ka na magluto. Masayang anunsyo niya pagkapasok sa mansyon. Noong sinalubong siya ng kasambahay nila sa mansyon, kinuha nito ang mga dala niya sa kamay. Sige po ma'am, mabuti na lang po at hindi pa ako nakakapagsimulang magluto. Baka masayang lang, mukhang good mood po kayo ngayon ah. Maarting pinaikot niya ang mga mata pagkatapos tumawa. Good mood talaga ako ngayon, Manang. Saan po ba kayo galing, ma'am? Ginabi ka na po ng uwi. Wala, Manang. Pupunta na po ako sa taas para magpalit. Dadaling ko na ang iba sa mga pinamili ko. Ihanda mo na lang mga pagkain. Pagbaba ko, kakain na tayo. Medyo nagugutom na ako eh. Mabilis na tumalima sa kanyang utos ang matanda. Pumanik naman siya sa ikalawang palapag para magpalit. Wala ang asawa niya. Hindi na siya nag-abala na hanapin ito dahil palagi naman itong wala. Sa sumunod na mga araw ay mas nahulog siya sa pagsusugal. Maaga pa lang ay umaalis na siya para pumunta sa kasino. Ang aga mo naman ngayon, Denise. Inirapan niya ang kaibigan. Bad trip? 2 araw na akong talo. Naubos ko na ang 3 milyon ko sa loob ng 2 araw. Nanlaki ang mata ni Marisa dahil sa kanyang sinabi. 3 milyon? Hindi makapaniwalang tanong nito. Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Hindi ba sinabi ko na kapag mataas ang taya, mas maraming panalo? Bad trip na sagot ni Denise sa kaibigan. 3 milyon ang natalo mo, Denise. Siguro magpahinga ka muna. Hindi na ako uuwing talo ngayon, Marisa. Hindi ako naghihirap sa 3 milyon na nawala ako sa 2 araw. May pera ako. Pero ATM ng asawa mong gamit mo. Hindi ba niya napapansin na maraming nabawa sa ATM niya? Wala naman siyang pakialam sa akin eh. Binigay niyang ATM niya. Hindi ko hiningi sa kanya. Napabuntong hininga si Marisa dahil sa sinabi niya. Napahawak ito sa ulo. Mukhang nahihirapan na magpaliwanag sa kanya. Mas lalo siyang nairita. Ano ba namang mukha yan? Sinasabi mo ba nagastador ako ng pera na hindi naman sa akin? Hindi ba dito ka rin naman nagpaparami ng pera mo? Inis na sabi ni Denise kay Marisa. Kaagad namang umiling si Marisa. Hindi ko naman sinasabi na ginagasta mo ang pera ng asawa mo. Mag-asawa kayo. Minsan lang ako nandito. Hindi ko yun itatanggi dahil gusto ko rin ng pera. Pero hindi araw-araw, Denise. Napabuntong hininga ito. Sugal ito. Ibig sabihin, isusugal natin ang pera natin. Hindi palaging uuwi ka na panalo. Mas marami ang tsansa na matalo. Nakakainis ka naman, Marisa. Hindi mo na kailangan na paalalahanan ako dahil alam ko na yan. Mabuti pa, umalis ka na dahil maglalaro pa ako. Baka malasin pa ako sa'yo eh. Denise! Naiinis na boses ng kanyang kaibigan. Hindi niya ito pinansin. Tinuloy niya ang paglalaro pero imbis na manalo ay natalo ulit siya ng mahigit 1 milyon. Bad trip talaga. Malas sa mga araw. Sa bawat laro ko na lang talo. Kung kailangan malaki ang taya, saka naman talo. Inis na untag niya sa sarili. Noong maubos ang pera niya ay nanood siya sa ibang magsusugal. Napakagat siya sa ibabang labi. Gusto niya ulit na tumaya. Swerte ang kabilang grupo. Hindi siya hihingi ng balato. Hindi ganun kakapal ang mukha niya. Hindi yun gagawin ng isang Vargas. Umuwi siyang irita. Madilim na sa labas pero hindi niya na yun pinansin. Nasa isip niya lang kung paano mananalo. Hindi rin kasi talunan ng isang Vargas. Sa kabilang banda ay nakatitig si Paul sa bank report na dala ng kanyang sekretary. Hindi niya mapigilan ang pag-igting ng panga. Mas tumigas pa talaga ang ulo ni Denise. Hindi niya alam kung saan ito ginamit ang mahigit 4 na milyon na pera. Sir, may gagawin po ba tayo? Pakihold ang ATM. Sabihan mo ang bangko. Ako nang bahala sa kausapin ng asawa ko. Hindi ko alam na mas matigas pa pala ang ulo niya ngayon. Gusto niyo po ba na pasundan ko si Ma'am Denise para malaman natin kung saan siya pumupunta? Suwestyon ng sekretarya niya pero mabilis itong inilingan ni Paul.
Hindi na kailangan. Kaya ko nang gawin yun. Thank you, Axel. Lumabas ka na. Ako nang bahala sa gagawin ko sa asawa ko. Formal na tumango ang kanyang sekretarya bago ito nagpaalam para umalis. Noong makalabas si Axel sa opisina niya ay napahilot siya sa kanyang noo. Hindi niya na talaga alam ang gagawin niya sa asawa niya. Siguro dahil mas bata pa ito ay kailangan niya ng mahabang pasensya pero kailangan niya rin itong pagsabihan. Maaga siyang umuwi ng mansyon. Hinintay niya itong makabalik. Manang, anong oras umuwi ang asawa ko? Mahina niyang tanong sa kasambahay. Naku sir, paiba-iba po ang uwi ni ma'am. Nitong nakaraang mga araw po, palaging madilim na kung dumating. Noong marinig ang sasakyan na parating ay kaagad siyang tumayo para lumapit sa pinto. Sandaling nanlaki ang mata ni Denise nung makita siya. Sinuklian niya ang malamig na tingin ng asawa ng seryosong muka. Gabi na. Hindi ka nagsabi kung saan ka pupunta. Ilang araw ka ng gabi kong dumating. Wala kang pakialam. Hindi rin naman kita sinasaway kung gabi ka nang dumating. Kung palagi kang wala dahil subsob ka sa trabaho. Napahila mo siya sa muka. Dahil hindi ako nagpaalam sa'yo, hindi ibig sabihin nun na tama na ang ginagawa mo. Hindi ka na rin bata, Denise. Pilit kita na iniintindi dahil asawa kita. Ayaw ko na maulit pa ito. Pagkatapos niyang makausap ang babae ay kagad niya itong iniwan. Kahit nag-aalala siya ay hindi niya pwedeng pairalin nito ang katigasan ng ulo. Hindi sila ni Denise magkaayos na dalawa ni Paul. Kanina lang ay maaga itong umalis para pumasok sa trabaho. Wala na ang mga bantay sa kanya na bodyguard nito. Malaya siyang nakalabas sa bahay nila. Wala siyang sinayang na oras. Pumunta siya sa mall para mamili ng mga damit at magpahangin. Pagkatapos niyang magpahatid sa driver ay ang mga pinamili niya sa mansyon ay pumara siya ng taxi at nagpahatid sa pinakamalapit na bar. Maaga pa lang noong dumating siya, hindi gaanong matao sa loob at kaunti pa lang ang umiinom. Masama ang tama ng Black Label. Sumulyap si Denise sa lalaki na umupo sa tabi niya. Medyo umiikot na ang kanyang paningin dahil kanina pa siya umiinom. Otomatikong kumunot ang noo niya nung makita itong nakasuot ng maskara. Kaya ko namang bayaran to, no? Nagkibit balikat siya. Gusto mo ba ng kasama? Sino ka ba ha? Kaya ko nang uminom na mag-isa. Bakit kailangan mo akong samahan? Masungit niyang tanong. Baka isa na naman yata ito sa kalahi ni Paul. Bakit kailangan mong pangalan ko? Hindi ko kinakausap ang mga taong hindi ko kilala. Magkano bang pangalan mo? Parang anak ka ng prinsipe. Natawa ang lalaki dahil sa kanyang sinabi. Paul ang pangalan ko. Umayo siya ng upo nung marinig ang pamilya na pangalan ng lalaki. Itinago niya ang gulat sa pamamagitan ng pag-inom ng alak na nasa harapan niya. Hindi lang pala kalahi ni Paul dahil magkapareho pa ang lalaki at ang asawa niya ng pangalan. Magkapangalan pa talaga kayo ng asawa ko. Sarkastikong sabi niya. Kahit pangalan ng asawa niya ay talagang naiinis siyang marinig. Pwede ba kitang samahan ngayon? Tanong muli nito. Nagkibit balikat siya. Bahala ka. Alam ko naman na magpupumilit ka pa. Ganito ba ako kaganda kaya hindi mo ko kayang iwan? Nakita niya ang pagngisi ng lalaki dahil hindi naman natatakpan ang labi nito. Hindi ko may pagkakaila na maganda ka nga. Isa sa rason kung bakit kita nilapitan. Pero wala naman akong balak sa'yo. Gusto lang kitang samahan. Bahala ka sa buhay mo. Asik niya sa lalaki pagkatapos niyang irapan ito. Kalaunan ay nakasundo naman niya ang lalaki. Nilibre pa siya nito ng inumin. Minsan ay naiisip niya na para itong asawa niya kung gumalaw. Pwede ko ba makita ang mukha mo? Kinakausap kita at hahayaan na samahan ako pero hindi ko naman makikita ang mukha mo. Hindi kita i-judge kung pangit ang mukha mo. Hindi rin ako ganun pero kung pangit ang ugali mo, hindi tayo magkakasundo. Ngumisi ito dahil sa tanong niya. Hinuli ng lalaki ang kamay niyang akmang hahawakan ng maskara na tumatakip sa mukha nito. Hindi pwede. Kapag pinilit mo, hahalikan talaga kita. Tumaas ang kilay ni Denise. Tinatakot mo ba ako? Ano naman kung halikan mo ko? Matagal itong napatitig sa kanya.
Tila ba'y tinatansya kung seryoso ba siya sa mga sinasabi niya. Hindi ba may asawa ka na? Pero hahayaan mo kung halikan ka? Kahit umiikot ang paningin niya dahil sa dami ng nainom niya ay nginisihan niya ang lalaki. Matapang ka ba? Matapang ako, Danis. Tumawa siya nung marinig na sinabi ng lalaki ang pangalan niya. Alam mo rin pala ang pangalan ko Stalker ka siguro. Kung matapang ka, kaya mo bang harapin ang asawa ko? Anong gagawin ko sa asawa mo? Wala sa sariling umiling siya. Hindi ko alam. Ayaw ko sa kanya. Hindi ko siya maintindihan. Ang lamig-lamig niya sa akin. Para akong hangin sa bahay namin. Kakausapin niya ako sa tuwing galit lang siya. Hindi nagtagal ay naging magkasundo silang dalawa ng lalaki. Magaan itong kausap at kasama. Hindi mahirap kausapin. Hinayaan nitong halikan siya at ang kanilang mainit na gabi ay nauwi sa pagtatalik. Kinabukasan na nagising siyang mag-isa sa kama. Nababalutan ang katawan niya ng kumot. Namutla siya nung naramdaman ang kahubaran niya sa ilalim ng kumot na tumatakip sa kanyang buong katawan. Napahawak siya sa kanyang ulo nang naramdaman niya itong kumirot. Ngayon ay tila binagsakan siya ng malamig na tubig. Nagising siya sa kabaliwan na ginagawa niya. Hindi niya alam ang gagawin dahil mali ang makipagtalik siya sa ibang lalaki habang kasal siya. Napadaing siya nung tumayo siya. Naramdaman niya ang pananakit ng kanyang buong katawan. Tulog pa ang lalaki sa tabi niya. Nakasubsob ang mukha nito sa unan kaya hindi niya nakikita ang mukha nito. Maingat siyang umalis sa kama. Mabilis siyang nagbihis ng damit ng lalaki. Sinuot niya ulit ang skirt niya habang tumakbong palayo. Noong makarating siya sa mansyon ay lutang ang isip niya. Gaga ka talaga, Danis. Hindi ka nag-iisip. Malaking gulo tong pinasok mo. Niloko mo ang asawa mo. Kastigo ni Danis sa kanyang sarili. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Natauhan siya nung marinig ang boses ng matanda nilang kasambahay. Noong dumapo ang tingin niya sa matanda ay maliit niya itong initian. Ikaw pala, Manang. Ayos lang ako. Pwede niyo po ba akong itimpla ng kape? Masakit po kasi ang ulo ko. Tumango naman kaagad ang matanda. Sige po, ma'am. Bago pa tuluyang makaalis ang matanda ay kaagad niyang inagaw ang atensyon nito. Manang, nasan po pala si Paul? Lumingon ulit ang matanda. Bumalik ito sa pwesto nito kanina bago sumagot. Umalis po, ma'am. Pumasok na sa opisina. Hindi ko rin naman po kasi namalayan dahil nagmamadali si sir. Kung alam ko po, ma'am, na itatanong nyo, itatanong ko po sa susunod. Umuwi siya dahil sa naging sagot ng matanda. Huwag ka na mag-abala, Manang. Hindi na kailangan. Malaki na si Paul. Oo nga, ma'am. Malaki na si Sir Paul. Hindi na rin kayo bumabata. Kailan niyo po balak gumawa ng baby? Lahat kami ay excited na dahil siguradong magandang lahi ang mabubuo yung dalawa ni Sir Paul. Ikaw po, sobrang ganda. At si Sir ay napakagwapo naman. Kapag nagkaroon kayo ng anak ay parang diwata yan. Maliit siyang ngumiti. Lumilipad ang isip niya. Nakaramdam siya ng matinding pagsisisi dahil sa kataksilang ginawa niya. Ni hindi niya kilala ang lalaking nakasama niya kagabi. Lumipas sa mga araw ay maayos naman siyang pinakitunguhan ni Paul. Kaya labis niyang iniisip ang ginawa niya. Malimit siya kung lumabas. Minsan ay inaaya siya ng kanyang kaibigan pero siya na mismo ang tumatanggi. Mali ang ginawa niya pero huli na para pagsisihan niya yun. Hindi niya alam kung anong nangyari sa kanyang katawan. Sa tuwing umaga ay nasusuka siya dahil nagiging maselan din sa amoy. 2 linggo na rin siyang ganito. Noong bumaba siya mula sa ikalawang palapag ay kaagad niyang hinanap ang kanilang driver para utusan itong bumili ng pregnancy kit. Ngunit noong makita si Paul na kausap nito ay kaagad na sumama ang timpla niya. Mabilis na napalingon ng dalawa pagkatapos ng ilang hakbang na ginawa niya. Saan ka pupunta? Nakataas ang kilay nitong tanong. Binabantayan nito ang bawat kilos niya. Sa drugstore. Tipid niyang sagot sa lalaki. Iniwasan niyang magtama ang mga mata nilang dalawa. Hindi niya kayang labanan ang mga mapanuring tanong nito. Drugs? Gulat na tanong ni Mang Lito. Hinilot niya ang kanyang noo. Sa butika po, Manong Lito.
Hindi ako humihit-hit ng drugs. Mukha po ba akong adik? Nahihiyang napakamot si Manong Lito sa kanyang batok. Pasensya ka na ma'am, mahina ho ako sa English eh. Hindi ko masyadong maintindihan ng English nyo. Kapag mag-usap po kayong bawal ikwento, mag-English na lang kayo. Ano ka ba Bang Lito? Insulto yun. Huwag kang papayag na ganyan. Magpapahatid po sana ako. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Paul. Saan ka pupunta? Tinaasan niya ito ng kilay. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Sabi ko sa drugstore. Masungit niyang sagot sa asawa. Sasama ako. Manong Lito, ihanda mong sasakyan. Pupunta raw tayo sa butika, sabi ng asawa ko. Utos nito sa driver. Sa huli ay silang tatlo ang umalis. Hindi niya alam kung paano bibili ng pregnancy kit na hindi alam ni Paul para itong bodyguard na nakabantay sa kanya. Noong makarating sila sa harapan ng Mercury Drugstore ay kaagad niya itong hinarap. Hintayin mo na lang ako dito. Wala akong gagawin sa loob. Wala akong gagawin na masama. Huminga si Paul ng malalim. Hihintayin na lang kita dito. Noong masigurado niya na hindi siya susundan ng lalaki ay kaagad siyang pumasok sa loob ng butika. Hello miss, may pregnancy test kit ba kayo? Mahina niyang tanong sa babae. Matamis itong ngumiti. Meron po ma'am. Anong brand po ba ang kailangan niyo? At ilang piraso po? Sagot nito. Kahit anong brand miss. Yung magaling at 3 ang bibiling ko. Pakibilisan na lang. Bibili rin ako ng salon pass at gamot sa sakit sa ulo. Naku ma'am, kung buntis po kayo, siguro dahil yun sa pagbubuntis nyo kaya masakit ang ulo nyo. Lumapit na muna po kayo sa OB-GYN para ma-check bago kayo uminom ng mga gamot. Baka kasi makasama sa inyo yun eh. Tumango siya. Sige salamat. Hindi niya pwedeng ipahamak ang kanyang anak. Tama nga ang sinabi ng babae. Baka madamay ang kanyang anak. Kailangan niya talagang magpatingin sa magaling na doktor, ngunit iniisip niya kung paano. Baka mas magalit si Paul kapag nalaman nitong pinagbubuntis niya ang anak ng ibang lalaki. Sa sumunod na araw ay nanatili siya sa kanilang mansyon. Pinipigilan niya ang pagsusuka o lalo naman ay kapag naaamoy niya ang pabango nito. Isang araw, habang nagbabasa siya ng libro sa kanyang kwarto ay hindi niya inaasahan ang pagtawag ng kanyang ama. Mas hindi niya inaasahan ang balitang hatid nito. Namuo ang galit ni Paul para itong isang apoy na bigla na lang nasilaban ulit. Anak, pwede bang kausapin mo si Paul? Mataas ang hinihingi ng shares at medyo delikado kasi ang offer niya. Natatakot lang ako na inilaan namin sa iyo ay makuha rin siya. Kahit mag-asawa na kayo, nahihiya ako dahil hindi pa rin naman natin tapos bayaran ng mga utang sa kanya. Kumunot ang noo niya dahil sa sinabi ng kanyang ama. Anong ibig niyong sabihin, Daddy? Balak ni Paul na kunin ang kumpanyang nakuha niya na? Halos pantay ng shares natin. At ang para sa akin ay gusto niya ring makuha? Balak niyang kunin ang ibang branches natin at balak niyang pumasok sa iba pa nating business. Katulad ng maliit nating jewelry shop na pamana namin sa iyo. Malaki ang kita nun. Umaabot ng bilyon sa loob lamang ng 6 na buwan. Napasinghap siya. Mabilis niyang ibinaba ang tawag at kaagad siyang lumabas ng kwarto para hanapin ang asawa. Hindi niya mapigilan ang paghikbi. Mabigat ang kanyang dibdib. Oo na. Alam ko na hindi ko na mababayaran ang utang ko sa iyong pera pero huwag mo namang idamay ang pamilya ko. Iisip ako ng paraan para mabayaran ka. Anong gagawin mo, Denise? Nakangising tanong sa kanya ni Paul. Wala ka nang pakialam kung ano man ang gagawin ko. May pakialam ako dahil asawa kita. Kung hindi ka magbabago dyan sa ginagawa mo, ibibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo. Pero ngayon, hindi na ako papayag na hayaan ka sa mga ginagawa mo. Siguro nga, kasalanan ko dahil pinabayaan kita. Pinakasalan mo lang naman ako dahil nasa iyo ang kumpanya namin. Pero kung hindi, dahil doon ay wala na. Nanliit ang mata niya noong bumalik ito sa pagkakaupo sa swivel chair. Hindi na kita tutulungan kung hindi ka magbabago. Inaasahan ko na talagang mangyayari to. Baka matulungan ka ng lalaki mo. Pero subukan mo lang na lumapit pa ulit sa kanya. Hindi mo gugustuhin na magalit ako. Ayaw ko pa naman na magalit. Hindi ko kilala ang sarili ko. Nananakot na sabi nito habang nakangiti sa kanya ng makahulugan.
At anong gagawin mo, ha? Matapang na tanong ni Denise sa lalaki. Hindi mo ba napapansin na hindi na ako umaalis? Kung gusto mong manatili ako rito, nandito ako. Huminahon ang boses niya. Sa ngayon, hindi ko pa alam. Tingnan na lang natin. Suminghal siya. Eh di sinabi mo rin ang totoo. Kaya ka nagpakasal sa akin dahil may balak ka. Wala akong balak na sirain at kunin sa'yo lahat ng pinaghirapan ng pamilya mo. Kahit ngayon, ibibigay ko sa'yo lahat na meron ako. Natahimik siya. Napapikit siya nung maramdaman ang pagkirot ng kanyang tiyan. Natigilan din si Paul sa akma nitong sasabihin sa kanya. Napamura ito nung makita ang pagdaloy ng dugo mula sa kanyang hita. Nanginginig ang kanyang binti. Inaasahan niyang babagsak siya sa sahig, ngunit hindi yun ang nangyari dahil mabilis siya nitong dinaluhan. Nagulat si Paul nung makita ang pagbagsak ni Denise. Mabilis ang galaw niya. Kaagad niya itong nilapitan at sinalo para hindi bumagsak. Manang! Malakas niyang sigaw na puno ng pag-aalala. Mabilis naman na lumabas mula sa kusina ang matanda. Napasinghap ito sa gulat noong makita na buhat niya si Denise sa bisig niyang walang malay. Ay naku po sir, napano po si Ma'am Denise? Hala sir, Diyos mio! Manang, pakitawagan si Tita Shane. Sabihan mo, pakibilisan. Nag-aalala niyang utos. Ano pong nangyari? Tanong ulit ng matanda sa kanya. Mukha itong natataranta. Nawalan bigla ng malay si Denise habang magkausap kami. Manang, pakitawagan ni si Tita Shane. Baka kung ano mangyari sa asawa ko. Inayos niya ang pagkakabuhat kay Denise. Dadaling ko siya sa kwarto namin. Kung walang sasakyan, pakisabi kay Manong na puntahan siya. Nataranta ang buong bahay dahil sa pagkahimatay ni Denise. Natawagan niya na ang mga magulang nito at maging ang magulang niya. Anong nangyari anak? Bakit nahimatay si Denise? Mama, nag-away kami kanina. Hindi niya tatapos ang kanyang sinasabi noong malakas na suminghap ang kanyang ina. Alam niya na papagalitan siya ng ina pero handa siya na tanggapin yun. Mas malala pa kapag nawala sa kanya si Denise. Wala yung katumbas. Paul, anong ginawa mo? Uuwi kami. Kailangan nating mag-usap. Mama, alam ko na kasalanan ko pero hindi ko pwede na hayaan ng asawa ko. Pwede ko siyang itama. Kapag dumating na ako, saka ka magpaliwanag. Unahin mo na ang asawa mo ngayon. Sino ang nakatingin sa kanya? Si Tita Shane. Papunta na raw siya, pinasundo ko kay Manong. Sabihan mo ako ng balita ha? Naghahanda na kami sa pag-uwi. Malalim siyang napabuntong hininga. Nilingon niya si Denise na mahimbing na natutulog. Akala niya ay mabilis lang itong mawawala ng malay pero mas lalo siyang kinakabahan sa pagdaan ng mga oras. Sinisisi niya ang sarili sa nangyari at sa tingin niya ay siya nga ang merong kasalanan. Noong makarating ang kanyang tiyahin ay kaagad nitong sinuri si Denise na may halong sermon sa kanya. Hindi siya umalis sa tabi ng asawa. Paul, naghani mo na ba kayo ng asawa mo? Napakunot ang noo niya na binalingan ng kanyang tiyahin. Tita Shane, anong ibig mong sabihin? Mamaya ko pa makukuha ang test results. Wala akong high-tech na gamit na dinala. Naisip ko na baka ay nagtali kayong dalawa. Dumagongdong ang tibok ng puso niya. Ang pinupuntong mo ba, tita? Buntis ang asawa ko kaya siya nahimatay? Pwede na yun ang rason. Makikita natin mamaya. Maaari rin naman na hindi. Maganda ang kalusugan ng asawa mo. Wala siyang sakit. Naitanong mo ba sa sarili mo kung bakit siya nahimatay? Hindi siya nakapagsalita. Dahil sa pag-aalala niya kanina ay hindi na pumasok sa isip niya na buntis ang asawa. Natulala siya, lumipad ang kanyang isipan. Sa kabilang banda, noong magising si Denise ay kaagad niyang inilibot ang paningin. Hindi siya pamilyar sa kwarto kung nasaan siya. Ngunit noong maamoy ang pamilyar na pabango ng asawa ay nakuha niyang nasa kwarto siya nito. Mabilis siyang bumaba sa kama. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang pasensya ka na anak. Hindi ko sinasadya na madamay ka kanina. Hindi na uulitin ni Mommy. Mahal na mahal kita. Gagawin kong lahat para mapalaki ka ng maayos. Ako ang una na pipili at magtatanggol sa'yo. Ipagtatanggol kita kahit kalaban ko ang buong mundo. Alam ko na mali pero hindi yun ang paparamdam ko sa'yo. Aalis na sana siya ngunit naagaw ng tingin niya ang nakabukas na kaunti na pinto mula sa loob ng kwarto ni Paul.
Hindi niya alam kung ano ang nag-udyok sa kanya na lapitan ng nakabukas na pinto. Noong makapasok siya sa loob ay iba't ibang computer ang tumambad sa kanyang mga mata. Anong ibig sabihin nito? Gulat niyang sabi sa sarili. Lumipad ang palad niya patungo sa kanyang bibig noong makita na footage ni Paul sa mga pinupuntahan niya, kahit ang kasino. Akala ko hindi niya alam. Gulat na gulat niyang sabi. Mas lalong nanlaki ang mata niya nung makita ang pamilyar na maskara na nakalagay sa mesa ni Paul. Nakaawang ang kanyang bibig dahil sa gulat nang tingnan niya ang asawa. Bakit meron siya ng maskarang yan? Tanong niya sa sarili. Napasigaw siya sa gulat noong marinig niya ang pagsara ng pinto. Nang lumingon siya ay nagsalubong ang mata nilang dalawa ni Paul. Seryoso ang mga mata nito. Bakit meron kang CCTV footage kung saan ako pumupunta? Bakit meron ka ng maskarang yan? Pinagawa ko to sa kaibigan ko. Alam mo ba na ako lang ang meron nito sa buong mundo? Ako ang nagdisenyo nito para sa sarili ko. Pero hindi pwede. Bakit, Paul? Niloloko mo lang ako! Pilit niya na iginigiit na si Paul ang lalaking nakasama niya. Tumingin ito sa kanya pagkatapos sa maskarang nasa mesa nito. Natigilan siya noong paglaruan nito ang maskara sa kamay. Napalunok siya sa kaba. Mas tumambol at nagunahan ang tibok ng puso niya. Ngayon, sabihin mo sa akin, Danis. Sigurado akong anak ko rin ang pinagbubuntis mo. Pupunta ka sa kanya? Umisi ito na nagdala ng kakaibang kiliti sa buong sistema niya. Sigurado akong sa akin ka pa rin pupunta, Danis. Niloloko mo lang ako! Sigaw niya. Wala kang karapatan sa anak ko! Hindi mo siya anak! Hindi ako magaling maglaro pero hindi rin ako isang bata na madali mo lang mapapaikot. Hindi ako natutuwa sa mga ginagawa mo. Sa tingin mo ba talaga hahayaan kita? Nakikita pa lang kita na may kasama na ibang lalaki sa loob ng bar o sa kwarto o kung saan man. Parang gusto ko nang pumatay ng tao. Nanlaki ang mata niya noong hilain siya ni Paul, palapit sa katawan nito. Halos magdikit na ang kanilang katawan. Hinawakan ni Paul ang pisngi niya at inaangat ang mukha niya para magtama ang kanilang paningin na dalawa. Hindi siya nakagalaw noong halikan nito ang labi niya. Bakit ba ayaw na ayaw mo sa akin? Sino ang gusto mo? Hinaplos nito ang pisngi niya. Tama na ang pagiging matigas ang ulo. Ayaw ko na magagalit ako sa iyo, Danis. Handa akong makipaglaro sa iyo, pero hindi na ngayon. Hindi ako papayag na hawakan ng ibang lalaking pagmamay-ari ko. Naiisip ko pa lang yun, nagagalit na ako. Tama na sa pagiging matigas ang ulo. Wala kang ibang lalaki. Ako rin yun. Mariin itong sabi pagkatapos hinalikan siya ulit dahilan para hindi niya ito masagot. Kusang tumugon ang mga labi niya sa marahan nitong paghalik. Ang pamilyar na pakiramdam na naramdaman niya. Noong putulin nito ang halik ay gusto niyang magprotesta. Gusto niyang halikan pa siya ulit ni Paul. Handang-handa akong ubusin at ibigay sa iyong lahat na gusto mo. Ibibigay ko sa iyo lahat ng luho mo. Nakakatakot ka na, Paul. Wala kang dapat na ikatakot sa akin. Walang ibang naisip ko kung paano aayusin ang meron tayong dalawa. Ayaw ko na sayangin ang mga pagkakataon na binibigay sa akin ng mga magulang mo. Kahit ayaw mo sa akin, gagawin ko ang lahat para mahalin mo ko. Kahit niloloko kita? Ngumisi si Paul. Hindi mo ako niloloko, Danis. May dapat kang sabihin sa akin. Seryosong sabi ni Paul na naging dahilan ng pagkunot ng noo niya. Anong ibang kailangan kong sabihin? Nagtatakang tanong ni Danis sa asawa. Wala akong ibang ginawang masama sa'yo. Inaamin ko rin na nagustuhan ko sa kasino kasi yun ang nagpapasaya sa akin. Naiintindihan ko. Sa susunod, one-on-one tayong dalawa. Kapag nanalo ko, baka magkaroon ng pagkakataon na galingan ko pa para maging kambal ang anak natin. Gagalingan ko para sa inyo. Hindi niya maiwasan ang mamula. Naglaro ang iba't ibang senaryo sa utak niya. Baka nga madagdagan pa ang nasa tiyan niya kung manalo ito. Parang gusto niya na ulit na magpatalo. Pero hindi dapat ganon. Kailangan niya itatak sa isipan niya ang mga pagkakamali niya. Hindi palagi na kailangan siyang intindihin ng asawa. Dahil naging matigas ang ulo mo, anong dapat mong sabihin sa akin?
Makahulugan itong sabi. Naglumikot ang isipan niya. Nagkagat siya ng ibabang labi. I'm sorry. Magiging mabuting asawa na ako sa'yo. Iiwan ko ang pagsusugal. Alam ko na hindi rin yun nakakabuti sa akin. Nakakalungkot lang kapag walang pera. Pinutol ni Paul ang sinasabi niya. Kung kailangan mo ng pera, ibibigay ko sa'yo lahat ng meron ako. Pero hindi mo gagamitin sa pagsusugal. Ibibigay ko sa'yo lahat dahil asawa kita. Tumango siya. Sorry kung muntikan na ako magkaroon ng kabit. Pinagsisisihan ko rin ang nagawa ko nung gabing yon. Hindi mo na yun ngayon pagsisisihan. Dahil doon, nabuo ang anak natin. Hindi mo dapat yung pagsisihan. Palagi kitang binabantayan, Danis. Kaagad nitong tutol sa sinabi niya. Napabuntong hininga siya at tumango. Nagsimulang magbagsakan ng mga luha niya. Mabilis na lumambot ang ekspresyon sa mukha ni Paul. Pinunasan nito kaagad ang luha niya. Niyakap siya ng asawa ng sobrang higpit. Tahan na, mahal ko. Alam kong mahal mo rin ako kahit na hindi mo sabihin sa akin. Hindi na importante sa akin na nangyari dahil tapos na yun. Hindi na natin mababawi ang anumang nangyari. Naiintindihan ko na hindi ka perpekto at kahit ako nakakagawa rin ako ng mali. Kung hindi natin tatanggapin ang mga pagkakamali natin, hindi tayo matututo sa pagkakamali na yun. Alam ko na alam mo yun. Kahit matigas ang ulo mo, alam ko na kaya mo yun baguhin. Hindi ko hinihiling na mabilisan. Huwag mong kalimutan na nandito ako bilang asawa mo. Susuportahan kita sa lahat. Hindi kita susukuan. Magpapahinga tayong dalawa kung mapagod man tayo. Tumango siya. Hindi niya mapigilan ang mga luha niyang mabilis na naman na pinunasan ni Paul. Mahigpit niya na niyakap ang asawa. Sinubsob niya ang mukha sa dibdib nito. Hindi na mauulit. Natatakot na ako. Natuto na ako sa mga pagkakamali ko. Ayaw kong nagkamali ulit. Ayaw kong lumaki ang anak natin na may katulad ko siyang ina. Gusto kong maging mabuting ina para sa kanya. Giit niya. Sumilay ang ngiti sa labi ni Paul. Tumango ito sa kanya bilang pagsang-ayon. Oo naman. Ikaw ang magiging magaling na ina sa mga anak natin. Nanlaki ang mata niya. Mga anak? Pag-uulit niya sa sinabi ng lalaki. Lumaki ang ngiti nito. Nanunukso siya nitong tiningnan. Oo, marami nating anak. Marami akong pangarap para sa pamilya natin noon pa man. Ngayon ko lang ito aaminin sa'yo. Tiningnan niya ng mabuti si Paul. Inaabangan niya ang gusto nitong aminin sa kanya. Si Christian dapat ang mapapangasawa mo, pero pinalitan ko siya. Siya ang nagsimula noon na tumulong sa inyo. Pero nung nalaman ko na kinausap ko siya na ako na magpapatuloy. Nalaman ko kasi na ikakasal ka sa kapatid ko. Ikaw yung gusto ko noon. Naningkit ang mata niya ngunit hindi mawala ang pangaasar niyang tingin. Parang umurong bigla ang mga luha niya dahil sa inamin ni Paul. Ikaw ha? Hindi mo naman sa akin inamin kaagad. Gwapo rin naman si Kuya Christian. Hindi niya natapos ang kanyang sinasabi nung halikan siya ni Paul. Marahan ang halik nito. Nakalimutan niya kaagad kung ano ang sinasabi niya. Pinikit niya ang mga mata at tinugo ng halik nito. Don't say bad words. Buntis ka ng magiging anak natin at asawa mo ko. May girlfriend na rin yun si Christian. Wala ka ng pag-asa sa kanya dahil asawa na kita. Malakas siyang tumawa. Huwag kang magselos kay kuya. Sinabi ko lang naman na gwapo siya eh. Ikaw naman ang leader kung sa kagwapuhan ng pagbabasehan. Pambawi niya. Hindi ko naman ipapatalo ang asawa ko sa lahat, no? At isa pa, hindi lang gwapo. Dahil alam ko na magiging mabuting ama ka rin ng mga anak natin. Ang nakabusangot nitong muka ay napalitan kaagad ng ngiti. Ang linaw talaga ng mata mo. Ikaw lang din ang pinakamagandang babae sa mata ko simula pa noon. Wala akong pakialam sa sinasabi ng iba. Napakaganda ng asawa ko. Nag-uumapaw na saya ang nararamdaman niya. Marami na ang pagbabago na naganap pero paulit niyang pipiliin ang kanyang pamilya. Sa kabilang banda, noong magising si Paul kinabukasan ay sobrang sakit ng ulo niya. Ang gabi kung saan inakala ni Danis na nagtaksil siya sa kanya. Pero hindi niya makakalimutan na makasama niya ang asawa kagabi. Ang una nilang gabi. Kaagad siyang napabangon. Hindi niya ito makita sa kanyang tabi. Kinabahan siya dahil baka kung ibang babae ang nakasama niya kagabi
o baka kung nasaan na ang asawa niya. Sigurado siya dahil ito ang nakasama niya na uminom. Sa kanya binuhos ni Denise ang inis na nararamdaman para sa kanya. Hindi siya pwedeng magkamali. Denise! Wala sa sariling tawag niya sa pangalan ng babae. Katahimikan ang bumalot sa buong kwarto pagkatapos niyang tawagin ang pangalan ng babae. Mabilis niyang kinuha ang cellphone niya para tawagan ng kapatid. Ito ang may-ari ng hotel. Hey brother! Bati ni Christian sa kabilang linya. Sabi ko na darating ang panahon na kakailanganin mo rin ako. What is it? Huminga siya ng malalim. Tinakasan ako ng asawa ko. Natakot ko yata. Nakita ko nga kanina. Umalis siya. Tulog mantika ka kasi Paul May nangyari ba sa inyong dalawa? Hindi mo pinilit? Aasahan ko na ba ang pamangkin ko? Minura niya ang kapatid sa isipan. Hindi ko pipilitin ng asawa ko, no? Hindi ako ganung lalaki. Matutulog lang dapat kami, pero hinalikan niya ako. Natawa ito. Lagot ka. Kapag nalaman ito ni Mama, papalayasin ka dun sa bahay natin. Pero nakita niya ako, tapos iniwan niya pa rin ako. Baka nga natakot na sa'yo. Hindi ka nakakatulong. Asik niya sa kapatid. Mabilis ang galaw niya nung makarating siya sa mansyon. Umakto siyang walang alam hanggang sa mga sumunod na araw. Binabantayan niya ang dalaga. Kuya, sana buntis na ang asawa ko. Wala sa sariling sabi niya. Minsan ay mapili na ito sa pagkain at nahahalata niya na lumalayo ito at parang gustong sumuka kapag malapit siya. Pinalitan na nga niya ang pabango. Ang galing naman. Ginalingan ng performance ng aso ni Denise. Masama niyang tiningnan ng kapatid. Nandito sila ngayong dalawa sa kanyang opisina. Asawa ni Denise, hindi ako. Bakit nga ba palagi mong sinusundan ng asawa mo? Alam ko naman na nasa lahi natin ng pagiging praning pero mas malala ka. Palagi mong inaaway ang asawa mo pero in love ka naman na sa kanya ng sobra. Parang hindi kita kapatid Kakampi dapat kita dito. Anas niya. Minisihan lamang siya ng kanyang kapatid. Kahit kailan talaga. Mabuti na lang ay mahal siya ng asawa niya at siguradong pati na rin ang magiging anak nila. Lumipas ang ilang buwan niyang pagbubuntis at pagsasama nilang dalawa ni Paul. Hindi pala madali na magbuntis. Mainitin ang ulo niya palagi. Pinapasalamat niyang mahaba ang pasensya ng kanyang asawa sa kanya. Naiisip pa lang niyang wala ito sa tabi niya ay hindi niya nakakayanin. Noong makita ni Denise ang kanyang asawa na pababa ng sasakyan, kaagad siyang tumakbo palapit sa lalaki para sumalubong. Natatawa nitong binuksan ang braso para salubungin siya. Huwag kang tumakbo. Baka madulas ka at kung ano pang mangyari sa inyong dalawa ni baby. Lalapit naman ako sa iyo. Malambing nitong sabi. Excited lang talaga akong makita ka. Excited kaming dalawa ni baby. Nakangiti niyang sagot sa asawa. Natatawang hinimas nito ang malaki at bilog niyang tiyan. 8 buwan na siyang buntis ng anak nilang dalawa. Sa susunod na buwan ay matatapos na ang mahaba nilang paghihintay. Makikita niya na ang anak nila. Hindi lang isang anak kundi 2. Nahimatay pa nga si Paul noon. Hindi niya tuloy mapigilan na mapangiti nung maalala ang nangyari. 6 na buwan siya noon nung mabuntis noong pumunta sila sa klinik para malaman ang gender ng magiging anak nila ni Paul. Noong pumasok ang doktor ay naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang kamay ng asawa habang mahigpit siya nitong hawak. Ano nangyari sa iyo, Mr. Sanchez? Puna ng doktor sa asawa. Mahina siyang natawa. Mahina niyang pinisil ang kamay ni Paul na hawak siya para pakalmahin ito. Pasensya na po, Dok. Kinakabahan. First time namin maging magulang Sagot niya. Tumango ang babaeng doktor. Natawa na rin ito. Kumalma ka lang, Mr. Sanchez. Gender pa lang ang malalaman mo. Baka kapag nanganak na si Mrs. ay hindi mo nakayanin. Mahirap manganak sa loob ng delivery room. Panganay pa naman yan. Dok Iza, huwag mo naman akong takutin. Nakangiwing sagot ng kanyang asawa. Mahina niyang hinampas ang lalaki. Tumatawa pa rin siya. Sinabi ko naman sa'yo na kumalma ka lang Mabilis lang ang gagawin ko. Mrs. naman, excited lang ako malaman na magiging anak natin Umupo ka muna. Utos niya. Parang isang bata itong mabilis na sumunod.
Sinimula ni Doc Iza ang gagawin. Wow! Congratulations, Mr. and Mrs. Sanchez. It's a healthy baby boy and girl. Nanlaki ang mata ng dalawa. Dalawa, Doc? Kulat niyang tanong. Nanlaki ang mata niya noong tumango si Doc Iza kasabay ng pagluwag ng pagkakahawak ni Paul sa kanyang kamay. Bumagsak ito. Nawala ng malay. Mukhang hindi na kinaya ni Mr. Sanchez. Natatawang sabi ng doktor. Napahagikik siya nung maalala ang tagpong yon. Nabalik ang diwa niya sa kasalukuyan nung mahinang pinisil ni Paul ang pisngi niya. Nakabusangot na ito kaya nagtataka siya. Oh, anong nangyari? Bakit ka nakabusangot? Anong nasa isip ng maganda kong asawa? Baka hindi ako yan ha? Kinurot ni Denise ang pisngi ng asawa. Ikaw ang iniisip ko. Naalala ko lang nung nalaman nating dalawa ang magiging anak natin. Hinintay ko talagang 6 na buwan para ron. Nung una ayaw kong alamin. Kaya pala ang bigat ng tiyan ko. Nawala ka agad ang busangot nitong muka. Ay, ako naman pala ang iniisip mo. Sige misis, payag akong isipin mo ko. Mahina siyang natawa. Ang kulit mo ngayon Sa'yo lang naman po ako makulit eh. Alam mo naman po na iba ako pagdating sa'yo at sa ibang tao. Alam ko po yun. Halika na sa loob, Daddy. Gusto kong kumain. Nagluto ko. Pero magaan lang yun Huwag kang magrereklamo kung sobra akong gumalaw. Mas makakabuti yun, sabi ni Doc Iza. Hirit niya. Mag-aalala naman ito sa kanya. Sige po mami, hindi po kita pagbabawalan. Sa ngayon. Napailing na lamang siya. Magkahawak ng kamay silang pumasok sa loob ng kanilang mansyon. Pinaghanda niya ang asawa at sabay silang kumain habang nagkukwentuhan. May pinadala si mami sa opisina. Regalo niya para sa inyo nila baby. Ano yun? Tingnan natin mamaya. Hindi ko binuksan dahil para sa'yo yun. Kung sa akin binigay ni mami, bubuksan ko yun. Nung isa, binigyan ako ni mami ng maraming maternity dress at mga skincare. Sabi niya dapat raw ay hindi ko pabayaan ng sarili ko. Hindi mo napapabayaan ng sarili mo. Sobrang ganda mo. Pangarap ko noon na makita kang malakihan tiyan. Pinagbubuntis mo ang anak natin. Baka sabihin mo na binubola kita Pero hindi. Totoo ang sinasabi ko. Grabe ang gayuma mo. Hinampas ni Denise ang balikat ni Paul. Masama ang tingin niya sa asawa. Anong gayuma ka dyan? Wala akong ginagamit sa iyo Hindi ko nga ginamit ang gayuma In love ka na kaagad sa akin. Tumawa ng malakas si Paul. Ang lakas talaga ng loob ng misis ko. Porkit alam niya na mahal ko siya Nasa nung siya. Kahit totoo naman ang sinasabi niya. Baka naman paglabas ng anak natin, sundan mo kaagad dahil gusto mo nakakita ako na malaki ang tiyan. Grabe ka naman. Biro niya at pagkatapos ay humalakhak. Natawa rin si Paul. Hindi mami. Kapag malaki na ang dalawang panganay natin, ayaw ko na nahihirapan ka Lalo na at mabigat sa tiyan. Nag-practice na nga ako Magaling si dad na teacher. Idol ko siya kaya marami akong tinanong sa kanya. Nagkibit balikat siya. Ayos lang, anak ko naman sila Anak natin, Denise. Pagtatama nito, tumango siya bilang pagsang-ayon. Napakagaan sa pakiramdam. Mga anak natin. Akala ko gusto mo na agad na sundan dahil may mga anak na rin ang kapatid mo. Hindi naman ako nakikipag-unahan sa kanila. Ayaw kitang nakita ang nasasaktan. Ayaw ko na habang naghihintay ako sa labas ng operating room ay naghihirap ka. Paano pa kaya kung nasa loob ako? Mamamatay siguro ako dahil sa sobrang kabang nararamdaman. Mahina akong natawa. Muntik ka na nga mahimatay ulit Nawawala ang tapang ko pagdating sa'yo. Dapat maging marahan lang ako at mahaba ang pasensya sa asawa ko. Mapapagalitan ako nila papa kapag sinaktan kita. Baka bawiin ka nila sa akin. Hindi ako papayag kung saan kanila dadalhin. Isasama mo ko. Kaya yun ang ginawa mo noon. Nakataas ang kilay ko na tanong sa kanya. He proudly smiled. Siyempre naman, kung bibigyan ako ng pagkakataon, paulit-ulitin ko yung nagagawin. Hindi ko na yung gagawin ulit. Pinagsisihan ko na nagsusugal ako at naghanap pa ng ibang lalaki. Naiinis ako na mahigpit ka sa akin. Mas maiintindihin ko yun ngayon. Isa akong asawa at isa na akong ina.
Hindi na pala ako bata. Sinandal niya ang ulo sa balikat ni Paul. Mabilis naman siya nitong inakbayan. Hinaplos nito ang ulo niya. Ang galing at napakabuti ni Daddy na maayos nila akong pinalaki at nila Mami. Ngayon ko lang napagtanto yun ng mga sermon nila sa akin na hindi lang sermon, kahit pangaral nila yun sa akin. Tama nga si Mami, dahil na-realize ko yun nung malaman ko na buntis ka. Kailangan ko na maging katulad ni Daddy o hihigitan ko siya. I'm so proud of you, Paul. Malambing ng bulong. Sobrang swerte ko sa'yo. Sana marami ang katulad mo sa mundo. Nag-iisa lang ako at si Paul Sanchez lang ang para kay Denise. Nahihirapan ka na pumili kung marami kami. Ang gusto ko lang na sabihin ay sana marami ang lalaki na katulad mo mag-isip. Kayang manindigan, umintindi at hindi tatakbo kapag alam nilang masyado nang magulo. Araw-araw kong pinagpapasalamat na dumating ka sa buhay ko. Tama sila, Mami. Nakikita ko ngayon ang nakita at nagustuhan nila sa'yo. Kasi nga po, asawa kita. Hindi ko naman matitiis ang misis ko. Denise, gusto mo ba akong pakasalon ulit? Napaayos siya ng upo. Gulat na hinarap ni Denise si Paul. Paul? Naluluha niyang tawag sa lalaki. Hinawakan nito ang kamay niya. Pinataka ng magaan na halik. Gusto ko na pakasalan ka ulit. Hindi na tayo pinilit ng mga magulang natin para sa negosyo. Gusto ko na pakasalan kita dahil mahal kita. At ikaw ang gusto ko na makasama habang buhay. Bumuhos na ang luha niya. Dinamba niya ng hayakap si Paul. Papakasalan kita ulit. Kahit saan pa yan. Hindi ako matatakot na pakasalan ka. I love you. Lumipas ang isang buwan ay hindi na pumasok si Paul sa kanyang trabaho para mabantayan silang dalawa ni Baby. Hinihintay niya na lang ang due date niya. Paul! Napahawak siya sa kanyang tiyan nung bigla itong kumirot. Habol naman ni Paul ang paghinga na pumasok sa loob ng kanilang kwarto. Nanlaki ang mata nito nung makita ang panubigan niyang dumadaloy sa kanyang binti. Manganganak na yata ako, Paul! Mahina niyang sabi. Mabilis siyang nilapitan ng lalaki para alalayan. Nasa sasakyan pa lamang sila ngunit gusto niya nang sumigaw dahil sa sakit. Gusto pa yatang lumabas ng kanilang anak. Nakikita niyang hindi mapakali ang asawa niya. Pinipigilan niya ang sarili. Paul, huwag mo nga akong tingnan. Baka mabangga tayong dalawa. Ayoko pang mamatay. Yes, mahal. Mag-iingat ako. Konting tiis na lang, malapit na tayo sa ospital. Pinanda ako na rin ng sasalubong sa atin. Masakit ba? Malamang masakit, Paul! Sigaw niya. Nataranta ang asawa niya. Natatakot na yata akong buntisin ka sa susunod. Hindi ko alam na ganito pala ang mga anak. Noong makarating silang mag-asawa sa ospital, ang tinawagan kanina ni Paul na mga nurse at doktor ay kaagad na sumalubong sa kanya. Pumasok sa loob si Denise. Naiwan naman siya sa labas. Hindi siya pinayagan na sumama. Sa ibang ospital naman ay pwede. Lord, iligtas niyo ang mag-ina ko. Sana maayos na mailabas ni Denise ang anak namin. Alam ko na malakas siya. Pero gabayan mo pa rin siya, Lord. Taimtim niyang nagdadasal habang nakatitig sa pinto ng delivery room. Anak! Diyos ko! Paul! Nasaan ang mag-ina? Mabilis siyang napalingon nung marinig ang pamilyar na boses mula sa kanilang likuran. Nakita niya ang ina at ama na nagmamadali siyang lapitan. Nasa loob, Mami. Hindi ko pa alam kung ano nangyayari sa loob. Magiging maayos lang ba sila? Sabi ni Denise, bawal raw akong umiyak. Bawal rin daw akong mahimatay. Maiihina ako sa pantalon ko. Mahinang tinapik ng kanyang ama ang balikat niya. Mag-ama nga talaga tayo. Ganyan din ang naramdaman ko noon. Hindi ka na nga talaga bata. Ang bilis ng panahon. Magiging maayos ang mag-ina mo. Kinakabahan ako, Ma'am. Natatakot ako. Ninitian siya ng kanyang ina. Huwag ka mag-isip ng ganyan, iho. Magiging maayos sila. Nasobrahan ang turo ko sa'yo ng dad mo. Pati yata ka ba niya nung pinapanganak ko sa'yo? Naturo sa'yo kaya ka ganito. Umiling siya. Pero hindi ko po mapigilan. Noong bumukas ang pinto ay kaagad niyang nilapitan ng doktor. Kayo po ba ang asawa ni Mrs. Sanchez? Tumango kaagad si Paul bilang sagot sa doktor. Ako pong asawa. Kumusta po ang mag-ina ko? Congratulations, Mr. Sanchez. Successful na nailabas ang kambal. Normal delivery din. Malakas si Mrs. Sanchez. Mamaya lang ay ililipat na siya sa kwarto niya.
Pwede ko rin bang makuha ang damit nila, baby? Kasalukuyan sila naming nililinisan. Mabilis niyang binigay sa doktor ang maliit na bag na dala niya. Pumasok ulit sila sa loob pagkatapos sagutin ang iba pa nilang mga tanong. Nilipat ito sa pribadong kwarto na hinanda nila. Natutulog pa. Hindi niya mapigilang pagmasdan ng kanyang asawa habang mahimbing itong natutulog. Hawak na ito sa kamay. Noong magising si Denise ay kaagad niyang nilibot ang kanyang paningin sa kwarto kung nasaan siya. Nakita niya ang nakangiting mukha ng asawang si Paul. May namumuo na mga luha sa gilid ng mata nito. Misis ko, mabuti naman at gising ka na. Sabi mo bawal akong umiyak. Kanina pa ako nagpipigil. Imbis na maawa sa asawa ay hindi niya mapigilan ang mapahalakhak. Nagbibiro lang naman ako kanina. Kawawa naman ang asawa ko. Umiling ang lalaki sa kanya. Ayos lang ako. Nag-aalala lang talaga ako sa'yo. Sabi nila may iba pa raw na hindi kasi kinakayang ganito. Natatakot ako na may mawala sa inyong tatlo. Sobrang proud ako sa'yo, Denise. Parang may palad na humaplos sa kanyang puso nung marinig ang sinabi ng asawa. Tuluyan nang nag-unahan ang luhang kanina pa nito pinipigilan. Lahat gagawin ko para sa inyo. Nakita mo na ba ang anak natin? Hindi ko pa sila nakikita. Gusto ko kasama kita. Magkasama at sabay nating makikita ang mga anak natin. Ang galing-galing mo. Napapikit siya nung pataka ng halik ni Paul ang kanyang noo. Nahirapan siya kanina sa loob ng delivery room. 2 anak nila ang nilabas niya. Naubos ang buong lakas niya ngunit napawi ang pagod na nararamdaman niya nung marinig ang pag-iyak ng kanilang anak. Para yung isang musika na pumawi sa pagod na nararamdaman niya. Ilang araw silang nanatili sa ospital. Ayaw kasing pumayag ni Paul para masiguro ang kaligtasan nila. Nasa mansyon sila ngayon. Madaling araw na pero hindi siya makatulog. Silang dalawa ng asawa niya dahil iyak ng iyak si Paulette. Ikaw na ang kay Paulo. Malapit na siyang makatulog para makapagpahinga ka na. Patutulugin ko si Pau. Ako nang bahala sa kanya. Mabilis siyang umiling kahit inaantok na siya at pagod din. Hindi naman kita pwedeng hayaan na lang. Mas puyat ka sa ating dalawa. Baka nagugutom si Paulette. Sa akin na muna siya. Nilapag na si Paulo na tulog sa baby crib nito bago kinuha si Paulette sa bisig ni Paul. Bumuntong hininga ang asawa niya. Anong problema ng baby girl namin? Tahan na sa pag-iyak. Pagkausap niya sa bata, bumaba ang tingin niya kay Paulette na dumidede sa kanya. Natigil na ito sa pag-iyak. Nagugutom lang yata siya. Mas malakas siyang kumain kesa kay Paulo. Sumandal siya sa dibdib ng asawa. Mabuti na nga tumigil siya. Tulog ka na anak, para makatulog na rin ang mami mo. Kawawa naman oh. Pinataka nito ng halik ang buhok niya. Ako nang bahala sa kanila kapag nagising sila. Pero may pasok ka pa bukas. Sana makatulog na sila ng mahimbing. Hindi ka pwedeng umabsent dahil ikaw ang may-ari. Yes, mahal. Hindi ko makakalimutan na meron akong pasok bukas. Pero hindi ko kayang matulog habang ikaw ay gising at abala sa mga anak natin. Hindi kaya ng konsensya ko. Hindi naman. Palagi nga ikaw ang nagbabantay sa kanila eh. Minsan ay nakatulog na ako. Nagising ako na buhat mo ang isa sa kanila. Hindi mo pa ako ginigising. Pagod ka, kahit misis. Giit ni Paul. Laking pasalamat nilang mag-asawa nung makatulog na ng mahimbing si Paulette. Kaya naman nakatulog na rin silang dalawa. Mahirap pala ang maging isang magulang. Palagi silang nagtutulungan ni Paul. Hindi siya nito pinapabayaan. Hindi nito pinapabayaan ang pamilya nila. Hindi niya alam kung bulag ba siya noon, kung bakit hindi niya nakita kung gaano kabuti si Paul. Malaki ang matututunan niya sa ginawa niya noon. Siguro ay nangyari yon para matuto siya. Hindi niya kailangan ng anumang material na bagay para sumaya. Ang pamilya niya ang nagpapasaya sa kanya ngayon. Hindi siya mahilig bumili ng kung ano-ano man. Mas magaan ang buhay niya bilang simpleng babae. Ngunit ang asawa naman niya ang nagbibigay sa lahat kahit hindi niya hilingin. Hindi pagsusugal, bisyo o paghahanap ng ibang lalaki ang mabuti. Wala yung tamang tulong sa kanya. Makakasira lamang yon ng pamilya. Mas mabuti ang maging mabuting asawa at maging mabuting ina siya sa mga anak nilang dalawa ni Paul. Marami na siyang pinagbago. Mas nagustuhan niya kung anong meron siya ngayon. Walang papantay na anumang pera o luho sa sayang nararamdaman niya.
Pamilya ang pinakaimportante sa lahat. Natututunan niya ang pagpapahalaga sa pamilya niya higit pa sa kung anumang bagay, kaya masaya siya ngayon. Ang pamilya niya na hindi niya kayang ipagpalit sa anumang kayamanan. Ang pamilya niya ang kayamanan niya. Naniwala siya sa sinabi ni Paul na kung hindi niya tatanggapin ang kanyang pagmamahal, ay paano siya matututo sa pagkakamali na yon. Higit pa ang natutunan niya. Babaunin niya yon. Magiging mabuting ina at asawa siya. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!